Bukod sa mga airstrikes, gumagamit na rin ng mga bulldozer ang Israel sa pag-atake nito sa Gaza. Nangangamba naman ang mismong pamilya ng mga Israeling binihag ng Hamas sa mga hakbang na yan. Mula sa Giza, Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, mag-alas 2 ng hapon ngayon dito sa Egypt at muli nga nating nakausap yung mga Pinoy sa Gaza na sa loob ng 2 araw ay nawalan ng komunikasyon matapos maputol yung limitado nilang linya ng internet at cellphone itong weekend. Napakahirap na raw na umasa sa ngayon pero hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na makalalabas sila ng Gaza. Sira-sira na ang bahay sa Gaza ng Pinay na si Diana nang balikan ito ng mister niyang Palestino. Nagkalat din ng debris kaya mahirap maglakad sa kalsada. Sandali lang sila roon dahil wala na rin namang maisasalba at takot silang abutan ng pambobomba ng Israel. Everything is destroyed. There is a lot of houses destroyed. Even the street we cannot walk. It's really hard. We didn't stay long time because it started to bomb again. Pahaba rin daw ng pahaba ang pila sa mga bakery matapos tamaan ng bomba ang pinakamalaking gawaan ng tinapay sa Gaza. Pati maiinom na tubig, ilang oras pinipilahan. Yung ibang tao po na kailangan po pumunta ng ospital, gumagamit po sila ng mga kabayo, yung donkey. Every day po talaga naghahanap po kami anong pwede namin kainin for this day, ganun po. Maayos naman daw ang lagay ng iba pang Pinoy sa Rafah, bagamat marami ang nakikitira lang sa mga hindi kakilala. Parang habang tumatagal po, parang mas nawawalan po kami ng parang pag-asa na mabuksan pa siya. Pero nandun pa rin naman po yung namin, yung paharamdam na magiging okay lahat. At matapos maibalik ang komunikasyon sa Gaza na naputo nitong Biyernes, nakumpirma ng ating Foreign Affairs Department na ligtas ang Pinoy roon. Pero may 20 pang hindi makontak. Ang paglusob ng Israel sa Gaza, hindi lang dinadaan sa tumitinding airstrike. May mga naglalakyahan ring bulldozer sa lupa. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa ikalawang yugto na sila ng gyera laban sa Hamas. Bagay na pinangangambahan ng pamilya ng mga Israeling bihag ng Hamas. We are just hoping that Netanyahu will think about them before any decision that they are making. Sa ngayon, abot 8,000 Palestino at mahigit 1,000 Israeli na ang patay sa gulo. Bagamat wala pang nababanaag na ceasefire at pag-establish ng humanitarian corridor, patuloy pa rin naghahanda ang embahada dito sa Cairo para sa pagtawid ng ating mga kababayan sa Rafah border crossing. Nakikipagpulong na rin sila sa mga international organizations para rito. Ayan pa rin ang latest mula dito sa Giza, sa Cairo Metropolis. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.